Pero totoo, sabi kasi nila, pag pinili mong tumahimik, you're enabling. Oo. Do you agree? Oo, part ka ng oppression. And I feel like yung pagiging patola, kinoin lang yan ng mga tao na gusto kang patahimikin or kinoin lang yan ng mga tao na takot sa confrontation and takot sa accountability. Kaya yung pang-rebut nila sa'yo is more on their projection of their issues na, ay, patola ka, ganyan, ganyan. Kahit sila yung nagsimula. So, feeling ko, it's just their self-defense na parang, patola ka. Parang yun na lang yung pang-rebut nila sa'yo. Kasi alam nila that what you're fighting for, what you're saying is right. Oo. Parang example dito yung bullying issue na recently Yes. na-involve yung pangalan mo, di ba? So, paano yun nagsimula? Can you tell us about it? Paano mo rin siya So na... I had an altercation with a college mate during my college days in PUP. Siguro yung pinaka medyo naging sad part na lang for me here is not people calling me bully, but how the bullying was framed in social media. Kasi it's never a light issue. And during dun sa issue ko, medyo tinake siya lightly ng tao. Kasi alam nila na dog show ako. And then yung mga nag-call out sa akin that time, pinapatulan ko. So, they saw it as me na nagiging patola lang dun sa mga basher and not taking the bullying issue ng seryoso. So yun ang parang yung naging sad part for me kasi I never want people to take bullying lightly. I always want to advocate for people na may nakaranas ng violence, abuse, and bullying sa buhay nila. And I don't want them to go through that again. But at the same time, ayoko rin naman na ginagamit ng tao na buzzword ang bullying whenever people claps back at them. Oo, totoo. Mahirap yun. Mas okay na sa akin sabihin yung, uy, siya yung yung natay sa school. Mas okay pa sa akin yung ganun Kesa bully. Oo. Siguro hindi naman ako bully. Patolera talaga ako. Yun na yung ugali ko. Hindi kita kakantiin kapag hanggat hindi mo kinakante. Yun. So, Oo. kapag minalditahan kita, best believe na maldita ka muna sa akin. Oo. Siya. Oo. So, give back lang ng energy. Tama. So, Totoo. hindi ka talaga natatakot sa confrontation. Hindi. Before, nung medyo bagets-bagets, tapos kasi nag-start ako magtrabaho ng bata ako. So medyo before takot ako sa confrontation, takot ako sa mga, alam ko na mga mas matanda sa akin kasi ako lagi yung bata, ganyan. Or kapag yung sa workplace, kapag may boss ka, hindi ako masyadong nagsispeak up, social issues, wala akong pakialam before. Kasi I felt like wala naman ako magagawa. Pero nung nag-aral ako sa PUP, tapos nalaman ko yung mga issue ng bayan, naging scholar ng bayan talaga ako. Doon ko natutunan na it's important to speak up. Ganyan. Walang mali sa pagsasalita hanggat alam mong nasa tama ka. So, doon nag-evolve yun na kailangan I need to speak up. Oo. Doon nag-originate yun na wala nagawa ang pananahimik, kundi ang tanging nagawa lang ng pananahimik ko ay panatilihin ang maling sistema. So, kailangan nating baguhin yan, kailangan nating itama. So, doon ako nagsimula magsalita. Ang ganda. Yes! The scholar ng Kay bayan. Joy ako sa 2028! Yes!